bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Matapos noon ay kinabukasan, naglibot pa sila David at Barbie at in-enjoy ang paligid. Labis na na-relax at natuwa si Barbie na tila ba nalimot ang kanyang mga alalahanin sa buhay. Tunay ngang napakaswerte ni Barbie at matapos ang ilang araw na pananatili doon at pagbuo ng magagandang alaala ay umuwi na din ang pamilya at naghanda na si Barbie sa pagharap sa kanyang mga magulang at sa kanyang dating kasintahan. Habang nasa biyahe ay nakatulog si Barbie at inalalayan naman siya ni David. Nang makarating sa mansyon ay hindi na lamang ginising ni David ang dalaga at binuhat na lamang ito patungo sa kanilang kwarto. Hapon na nang magising si Barbie at agad na bumangon para kumain. "Gising ka na pala," wika ni David sa asawa. "Sila, Mom at Dad?" Takang tanong ni Barbie dahil hindi niya nakita ang mga magulang ng binata. "Nasa US sila ngayon. Umalis sila after natin makauwi kanina. Biglaan nga eh. Hindi na sila nakapagpaalam sa'yo." Wika ni David at tumayo na tsaka binuhat ang asawa pataas ng silid. "Hoy, David! Anong ginagawa mo?" Nahihiyang tanong ni Barbie sa asawa. "Alam mo na yon," nakangiting wika ni David at nang makarating sa silid ay nilak nito ang pinto at siniil ng halik ang dalaga. Doon ay nagsalo ng halik ang dalawa at ito ang unang beses na may nangyari sa kanila. Nang matapos ay niyakap ni David si Barbie at hinalikan sa noo. "I love you, David," wika ni Barbie sa lalaki at masayang ngumiti. Ibinigay na ni Barbie ang kanyang pagkababae sa asawa at hindi naman siya nagsisi doon dahil sigurado na siya kay David. "Salamat dahil dumating ka," wika ni David kay Barbie. "Huwag mong badali para hindi magkamali. Sabi nga nila, the best things in life comes to those who wait patiently." Oo, hindi man natin inaasahan ang pagdating ng isa't isa pero pinagpala naman tayong dalawa. Nakangiting wika ni Barbie at niyakap ang lalaki. Pareho nang nakatulog ang dalawa habang magkayakap at kinabukasan ay naghanda na si Barbie para sa pagpunta sa kumpanya. Nauna na ang dalaga dahil may inasikaso pa si David at sinalubong siya ng mga panlalait at pangiinsulto ng magulang niya mismo. "Ang kapal din naman ng mukha mo, ano? Sa kabila ng ginawa mo ay nagpunta ka pa talaga dito? At himala, wala kang kasamang asungot." Natatawang wika ni Damaso na tila bapuot at galit ang laman ng puso para sa anak. "Nagpunta ako dito para sa board meeting at hindi para sa tulad mo. Kaya please, kahit ngayon lang lubayan niyo muna ako." Pang-insulto ni Barbie sa ama at nilagpasan lamang ito. Sa tagal ng panahon na hindi nakita ang mga ito ay inakala ni Barbie na mag-iiba na ang ugali ng mga ito. Ngunit mas lalo pa palang lumala. "Oh, my ex-fiancé! Handa ka na bang mapahiya? Nga pala, bakit hindi mo kasamang asawa mong pulube?" Oo nga pala. Baka hindi pinapasok ng security. Bumalik ka na sa akin habang may oras ka pa." "Bahala ka, baka magsisi ka." Pang-aasar ni Josh sa dalaga. "Kahit ipahiya at insultuhin mo pa ako, it will not work. I love my husband. And he loves me too. Kung inggit ka, pumikit ka." Pangiinsulto ni Barbie sa lalaki at napangisi na lamang si Josh dahil pakiramdam nito ay siya na ang panalo sa puntong iyon. Sa halip na patulan pa ang mga ito ay nanahimik na lamang si Barbie dahil wala namang alam ang mga ito sa tunay na pagkatao ng kanyang asawang si David. Alam ni Barbie na balang araw ay may balik din ang mga ito. Balang araw ay darating din ang karma ng mga ito. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga shareholder kaya nagmamadaling nagsalita si Josh. "Shall we start?" Buryong tanong nito. "May hinihintay pa po tayo," wika ni Ari at napaupo naman si Josh na halatang naiinis na. Maging si Barbie ay nagtataka na din kung bakit hindi pa nagsisimula ang meeting
Samantalang naroon naman ang mga shareholders. "Oh, I am sorry na late ako." Biglang wika ni David at laking gulat ni Josh at ng pamilya ni Barbie kung bakit naroon ang pulubing asawa ni Barbie. Maging ang dalaga ay nagtaka rin. Ngunit naaalala niya ang sinabi ni David sa kanya, kaya nanahimik na lamang ang dalaga. Sinadya talaga ni David na magpahuli para tense ang mga magaganap, lalo na ang reaksyon ng mga taong nanlait sa kanya. "Anong ginagawa ng isang pulubi dito? Mag-a-apply ka ba? Dapat sa baba, hindi dito." Pangiinsulto ni Josh kay David at tumawa pa. Walang emosyon lamang na nakatingin si David sa mga ito at pinatapos sa mga masasamang salitang sanambit. "Oo nga, nagkamali ka ata ng napasukan. Bawal dito ang pulubing tulad mo, kahit na naligo ka pa't nakadamit ng maayos." Dagdag pa ng ama ni Barbie. Napailing na lamang si David dahil sa mga masasakit na salitang binitawan ng mga ito, na wala pang kaalam-alam sa tunay na pagkakakilanlan ng binata. "Excuse me? Si Mr. David Lee po ang owner ng kumpanyang ito, and also the biggest investor sa shareholders. Nakakapagtaka lang to accuse him na isa siyang pulubi. Isang kalapastangan ng iyong mga sinabi sa kanya." Singit ng isa sa mga shareholders at nagulantang naman ang mga ito dahil ang lalaking nilait pala nila ay ang pinakamalaking investor. "Josh, apologize to him!" Galit na wika ng ama ni Josh sa anak. Hindi naman pinansin ni Josh ang sinabi ng ama at prenteng umupo lamang sa swivel chair. "Don't mind them, Mary. They're nonsense. Hindi nila alam kung sinong binabangga nila. Anyways, this board meeting is tungkol sa paghahati-hati at desisyon sa isang kumpanya na palubog na, which is the owner is Mr. Damaso. Am I right? Well, in this case, since I'm the biggest shareholder, I've decided to give you back your investment. And I offer to them that I will buy their company at ilipat ang pangalan nun sa aking asawa na narito din sa meeting na ito." Taas noong wika ni David at tumiti kay Barbie. Nag-umpisa naman ang bulungan at agad na tumaliwas si Josh. Hindi ako payag!" Wika ni Josh at lahat ng naroon ay nakatitig sa lalaki. "So you have a suggestion? But well, I don't need a suggestion from a brainless person like you, na ang alam lang ay maglustay ng pera na pinaghirapan ng kanyang magulang at manloko ng mga tao. Everyone listen. May gusto ba kayong sambitin at sabihin bukod sa ideya na nais ko?" Pambabara ni David sa lalaki. Natawa na lamang si Barbie dahil sa pangbabara ni David kay Josh at sa kanyang pamilya. Nag-usap-usap naman ang mga naroon at nagsalita na si Damaso. "I am sorry for what we did to you, Mr. Lee." Wika ni Damaso at seryoso naman na tumingin si David sa mga ito. "Hindi ko kailangan ng apologies niyo kung galing lang naman sa inyong mga nguso at hindi sa puso. At isa pa, ayos lang naman sa akin ang mga ginawa ninyo. Pero ang ginawa niyo sa asawa ko, that was unforgettable. Kaya sa kanya kayo humingi ng tawad dahil sinaktan niyo ang puso niya. Dahil sa pagiging sakim sa pera. Well, dahil wala naman nais na tumaliwas sa aking desisyon, I will pay your company and give it to my wife. And also everyone, I want you all to meet my wife, Barbie Rigo, the only daughter of Mr. and Mrs. Rigo, at dating kasintahan ng mandulokong si Josh. And by the way, I will pull out my shares from your company. Good luck, Josh." Mahabang litanya ni David at tinawag si Barbie. Inis na nag-walk out si Josh at nakiusap naman ang ama nito. Subalit hindi iyon pinansin ni David at tumingin sa kanyang asawa na si Barbie. Tumayo si Barbie at hindi makapaniwala ang lahat, lalong-lalo na ang pamilya ng dalaga at dating kasintahan nitong si Josh, na labis ngayon ng inis dahil sa pagtawag sa kanya ni David na isang manloloko sa harap ng ibang tao. Natuwa naman ang mga naroon at hindi makapaniwala na si Barbie pa lang asawa ng pinakamayamang si David. Tunay na mabait si David at patas,
Ngunit pagdating sa pagpaparusa at pagdidesisyon kung ano ang sinambit niya, ayun ang susundin at wala nang makakapag-iba nun, kahit pa ang mga magulang nito. Nagpalakpakan ng lahat, samantalang malungkot at dismayadong umalis naman ang mga magulang ni Barbie. Magsisiman sila sa kanilang nagawa ay huli na ang lahat. Masayang masaya si Barbie dahil sa wakas ay naibalik na sa kanya ang perang noon ay pinaghirapan niya. At tapas sa kanya pa ang kumpanya na kanyang pinalago sa mahabang panahon at kinuha ng ganon-ganon sa kanya. Mabilis na proseso ang mga papeles at naisapangalan na kay Barbie ang kumpanya ng ama at sa tulong ng asawang si David, pinalago nila ito. Ang pagkakaroon ng pagsubok at kabiguan sa buhay ay normal lamang at lahat ng tao ay nakakaranas nito. Ngunit bilang isang tao, batid natin na ang mga ganitong suliranin ng buhay ay madalas na nagpapahina sa atin. Kahit alam natin na pagkatapos ng mga pagsubok, tayo ay may aral na matututunan. Kahit na makaranas tayo ng paghihirap sa buhay, tandaan na parating may hangganan ng mga bagay. Sa panahon ng pag-iisa at tila ba walang gustong makinig o dumamay sa'yo, laging alalahanin na may Diyos kang kasama na handang tumugon sa iyong mga hinaing. Madapa ka man matutong bumangon dahil sa ating bawat pagdapa, tandaan na ang bawat pag-ahon ay may liwanag tayong masisilayan. Hindi ka bibigyan ng pagsubok ni Lord kung alam niyang hindi mo kaya. Lahat naman nakakaranas ng ganitong bagay. Ngunit kung papasakop ka, ay talo ka. Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Kailangan mo lang tumayo at harapin yung mga bagay na dapat dati mo pa hinarap. Kasi kapag natuto ka sa bagay na yan, sa susunod ay kaya mo na. Huwag kang matakot na maging ikaw. Tandaan mo, ang pagiging totoo ay mas maganda kesa sa pagiging isang mapagkubli. Express yourself kahit na napakahirap ang gawin. Love yourself before loving other people. Dahil ang pagmamahal ay nag-uumpisa sa sarili. Ang tunay na sekreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Tulad na lamang ni Barbie, na kahit na ilang beses na nadapa at nagkamali, tumayo pa din siya at nagpatuloy. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na naranasan. Kaya sa bawat pagsupok na kakaharapin, laban lang. Magtiwala ka lang sa Diyos at lahat ay iyong malalagpasan kahit gaano man yan kahirap. Nakadepende ang pagiging maligaya sa buhay, hindi sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano mang pananaw mo sa mga bagay-bagay. Huwag kang manghinayang sa mga bagay na nagawa mo na. Manghinayang ka sa mga bagay na hindi mo nagawa nung may pagkakataon ka. Matuto sana tayo sa kwentong pag-ibig ni David at Barbie na kahit mahirap ay hindi sila bumitaw sa hamon ng buhay. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.